Tarabasa. Hello mga B! Ako si Ate Nicole. At ako naman si Kuya Adrian. Kami ang mga bago niyong makakasama sa ikalawang taon ng Tara, Balitaan, kung saan ibabalita natin ang mga latest na kaganapan sa Tara, Basa tutoring program ng DSWD. Para sa ating unang episode, itatampok natin ang mga napagtagumpayan ng programa ngayong first quarter ng taon. Simulan natin sa pinakabagong assessment report na inilabas ng Department of Education para sa 2025 implementation ng Tara, Basa Tutoring Program. Isinasaad dito na malaki ang naging progreso sa pagbabasa ng mga batang sumailalim sa programa. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Shara. Shara, tara, balitaan mo kami. Salamat Nicole. Base sa isinagawang assessment ng DepEd, mahigit 70% na learners ang nasa kategoryang meet expectation. Ibig sabihin, may kakayahan na ang bata na bumasa at itindihin ang kanilang binabasa. Ngayong 2026, aabot sa 57,291 na bata ang sasailalim sa tutorial sessions. Yan ang ating latest update. Balik sa iyo, Nicole. Salamat, Shara! Dumako naman tayo sa balita mula sa rehiyon. Nagsagawa ang Innovations and Program Development Group ng Innovations Caravan para ipakilala ang iba't ibang social protection programs ng DSWD. Para sa update sa Innovations Caravan, narito si Maria Eden Tersenio. Eden, tara, balitaan mo kami. Maraming salamat Nicole. Narito tayo ngayon sa bayan ng Palo, Leyte kung saan idinaraos ang ikapitong Innovations Caravan. Mula nang isagawa ang Innovations Caravan noong nakaraang Pebrero ay umabot na sa 15 mga local government units ang nagpahayag ng interes sa lokal na implementasyon ng Tara, Basa Tutoring Program. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isinusulong ng DSWD sa pangunguna na Secretary Rex Gatchalian ang pagtutulungan ng national at local government para isulong ang mga social protection programs at maabot ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA. At iyan ang latest mula dito sa bayan ng Palo, Leyte. Ako po si Eden mula sa Tara, Balitaan, Region 8. Balik sa iyo, Nicole. Salamat, Eden! Ngayong araw ng paggawa o Labor Day, sumasaludo tayo sa ating mga Pilipinong manggagawa na patuloy na nagsisikap para sa kani-kanilang pamilya. At dahil Mayo na, 3 tulog na lang at sisimulan na natin ang 20-day sessions ng Tara, Basa sa buong bansa. Tama ba, partner? Correct ka dyan natin, Nicole. Ngayong taon, aabot sa 133,620 ang ating mga benepisyaryo. Kabilang narito ang mga kabataan sa bagong Pilipinas na itatalagang tagapagpadaloy ng parenting and tutoring sessions. Balita ko nga, mismo si Yusek Edo Punay ang bumisita sa Region 3 para personal na kumustahin ang ating youth beneficiaries at siguruhin ang kanilang kahandaan sa darating na sessions. Para bigyan tayo ng detalye mula sa kaganapan sa Region 3, narito si Zaira Yamson. Zaira, tara, balitaan mo kami. Salamat, Adrian. Noong April 24, nakipagkwentuhan at nagbigay ng inspirasyon si Undersecretary Edu M. Punay para sa mga kabataang Bulakenyo mula sa Bulacan State University. Maswerte kayo ngayon. No, kayong mga tutors and youth development workers ng Tara, Basa Tutoring Program dahil ngayon pa lang may pagkakataon na kayong makatulong sa komunidad. Bawat bata na matuturuan yung magbasa, napakalaking difference sa magagawa niyan sa future ng ating bansa. Personal din niyang sinagot ang mga katanungan ng mga ito kaugnay ng programa at implementasyon nito sa rehiyon. Nagbahagi rin ng impormasyon si Innovations Director Paul Ang kaugnay ng tungkulin ng mga youth beneficiaries bilang kabataan sa bagong Pilipinas. Tinalakay naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pangunguna ni Ms. Maria Georgina Fabreag ang financial inclusion bilang bahagi ng pagtutulungan ng DSWD at BSP para sa mas inklusibo at responsableng paggamit ng cash incentive na matatanggap ng mga benepisyaryo mula sa programa. At iyan ang latest mula dito sa Bulacan State University. Balik sa iyo, Adrian. Natapos na naman ang 5 minutong balitaan. Pero bago tayo magpaalam, hayaan ninyong ipakilala namin
ang mga upcoming segments at ang ating mga news correspondents mula sa regional offices. Maliban sa balitang panrehiyon, magkakaroon din tayo ng kwentong kabataan sa bagong Pilipinas na magtatampok ng mga kwento ng ating youth beneficiaries na magsisilbi bilang tutors and youth development workers. Mayroon din tayong Be the Best Magulang at Anak segment, kung saan bibigyan natin ng spotlight ang mga bida na bata at magulang at ang kanilang mga naging progreso bilang benepisyaryo ng programa. At syempre, para sa exciting part, ang i-TikTok na yan. Magtatampok tayo ng mga TikTok-worthy contents katulad ng A Day in a Life Reels ng ating mga beneficiary. Lahat ng ito naging posible dahil sa ating mga news correspondents mula sa ating regional offices. Tara, kilalanin natin sila. Ako po si Genevieve Saltac mula Tara, Balitaan, Ilocos Region. Ako po, si John Lawrence Yalong mula sa Tara, Balitaan, Gitnang Luzon. Ako si John Saraon mula sa Tara, Balitaan, Region 4A. Ako po si Daniel Jane Belien para sa Tara, Balitaan, Region 5. Ako si Odge Dapak mula sa Tara, Balitaan, Central Visayas. Ako po si Eden mula sa Tara, Balitaan, Region 8. Po, si Ira Moribain mula sa Tara, Balitaan, Region 9, Zamboanga City. Ako po si Carlin K. Sabala sa Kilayan mula sa Tara, Balitaan, Region 10. Ako po si Jerry Dumdo mula sa Tara, Balitaan, Field Office 12. Ako po si Ibrahim Malazarte mula sa Tara, Balitaan, Caraga Region. At yan ang latest sa Tara Basa Tutoring Program. I-like and follow ang aming Facebook, TikTok at Instagram accounts para lagi kang updated. Maraming salamat. Muli, ako si Kuya Adrian. Ako naman si Ate Nicole. At ito ang Tara, Balitaan. Tarabasa, Tarabasa, let's chika bataan, magdala ng pag-asa. Mga bata't magulang, tinutulungan para sa bukas.